Yan, magandang hapon sa inyong lahat. At yun, welcome back sa ating YouTube channel. Kaya mabalik lang natin, galing tayong, alam nyo na, nagkasakit tayo, trangkaso. Halos 4 na araw tayong hindi nakasama kay Marcos kasi yun nga, nagka-trangkaso tayo ng ilang araw. So kailangan pahinga. Kahapon, medyo okay naman ako kahapon, kaya lang sabi ko nga kay Marcos, hindi muna ako sumama kahapon, kahit kaya ko naman na kahapon, kaya lang sabi nga ni Marcos, kailangan mas ipahinga pa para sigurado. Kaya kahapon hindi muna niya pinasama. So ngayon tayong araw nakasama dito. At yun, balik na naman tayo sa pagmi-mission. Balik tayo sa dating gawi. Hinihingal. At nandito ako ngayon kila Nanay Isin. Galing na kami kay Tatay Ben, nag-vlog na kami kay Tatay Ben. Tapos dito kay Nanay Isin. Pinauna lang ako dito ni Marcos kasi para ano yung mga aso maitali sa likod, kasi pag vlog niya mamaya maingay. Si Marcos nagbalik muna sa kanila para sunduin si Bibi Kian kasi ngayon yung labasan nila galing school. Ngayon yung labas nila galing school para yung sunduin ni Marcos. At nandun na siya sa nasa sentro na. Sinusundo na si Kian, yung anak niya, si Baby Marcos. At tayo dito nakila Nanay Isin lang. Hinantay natin si Marcos. Yan. Ano ko lang kay Tatay Doro yung mga aso kasi pag vlog alam niyo naman, syempre maingay yung mga aso. Napakaraming aso yung Tatay Doro. Hindi naman natin maano sa kanya kasi mga alaga niya yan. Mahal-mahal niya yung mga aso niya. Kaya hindi natin ano sa kanya na yun, ipamigay yung aso. Kasi bantay din nila. Malaking tulong din sa kanila yan. Kaya lang, malaking ano din nila yan, kakahati din lang sa pagkain yan. Pero wala tayong magawa kasi yan talagang ano nila. May tao pa yata. Medyo maingay lang. Medyo ano pa yung katawan ko, hindi pa ganun kalakas. Medyo nangihina pa tayong kaunti, pero okay lang, goods pa naman. Maigin na rin ito nakakalabas-labas kasi na-exercise. Doon nga sa bayan ginagawa ko, nalabas-labas ako sa umaga, lakad-lakad ako umaga-umaga. Pero yun nga, pagkagabi naman doon umatake ng sobra yung trangkaso ko na nalalamig yung katawan ko, lamig na lamig ako, na pinagpapawisan ako. Tapos yung binti ko na yan, sobrang lamig. Kaya pahinga muna tayo ilang araw. At yun, napanood ko naman yung mga ilang vlog ni Marcos saka ni Commander, mga pinupuntahan nila. Yun, sabi ko nga, hingi din ako ng pasensya kasi yun nga, ilang araw tayo hindi nakasama. Naman tayo magagawa kasi sakit naman yung lumapo sa atin. Yun yung time na hindi naman, nung naulanan kami, matagal naman nung naulanan kami, nung galing sa initan tapos naulanan, medyo matagal na yun. Nakapagbanlaw ako doon ng buhok. Kaya lang itong last na lakad namin, nung pumunta kami kila Ate Isabel yata, tapos diretso kila Tatay Ben, sobrang init nun. Sobrang init ng panahon. Tingin ko yun yung nagano sa akin na yung sobrang init ng panahon, parang sumingaw sa katawan ko. Sumingaw na yung init ng panahon. Kaya yun, doon tayo nagkatrangkaso. Ilang araw din. Saka uso din dito. May mga kakilala din akong ilan na talagang dinapuan din ng trangkaso. Nagkasakit din. Kaya tingin ko halos uso lang din sa amin. Nagkataon lang na napasama tayo dun sa uso. na napasama tayo sa nadapuan. So yan. So ngayon naman, okay naman na tayo. Medyo nakaka-recover naman na. Kaya balik na ulit tayo sa pag-mission. Dito na naman tayo ulit sa dating gawi. So yan, tayo natin si Marcos. At yun. Salamat nga pala doon sa mga nababasa ko, mga nagko-comment na nag-aalala din sa atin, yung mga pinag-pray tayo na maging okay na tayo. Salamat kasi nababasa ko po yung mga comment nyo sa mga vlog ni Marcos. Salamat po sa inyo lahat na patuloy na sa atin, sumusuporta, na sinasama tayo sa mga panalangin nila para na maging okay tayo ng maayos. At yun naman, dininig naman ng nasa itaas, ngayon okay naman na tayo. So balik tayo sa dating gawi, balik na tayo sa pagtulong sa mga beneficiary, at kung medyo may time pa, i-scout pa tayo. At yun din, yung pending din ng yung hindi natuloy na lakad kila Herlene, yun, pasensya na kasi yun nga, wala talagang katulong yun si Marcos kasi hindi naman pwede si Commander, alam niyo naman, buntis.
Saka hindi rin siya pwedeng magbiyahe. Kaya dapat kami dalawa ni Marcos yung sasama kila Harley at Joy Joy para dun sa steambat nilang gaga na ano nila, yung pupuntahan namin na pag-i-steambatan kasi medyo malayo po yun dito, halos 3 oras or 4 na oras ang biyahe papunta doon. Papunta pa lang yun doon. Yung balikan pa. Kaya alam nyo naman, may kailangan talaga may mag-aalala, lalo kay Herlin. Kailangan may magbubuhat kay Herlin. Hindi naman kaya ni Marcos na siya lang. At kami yung dalawa nagbubuhat kasi dun sa wheelchair na namin siya binubuhat. Kasi hindi naman ayaw naman Herlin na bubuhatin siya na yun talagang ano talaga. Gusto niya nasa wheelchair bubuhatin. So yun. Kaya kailangan talaga doon tayo. Kaso hindi nga natuloy kasi wala nga ako. Nagkasakit tayo. So bali, sa itong naman Saturday, sabi naman ni Marcos, ngayon okay naman na ako. Siguro Saturday, tuloy na. Yung lakad nila Herlin, tuloy na yung pag-steambat na yun. So malaking tulong sa kanila yun. Nahiya nga ako sa dalawa kasi malaking tulong sa kanila yun. Kaya lang, hindi naman natin ano yung nangyari sa atin. Kasi hindi ko rin naman nakalain na magkakatarangkaso tayo. Hindi ko rin na-expect na ganun yung mangyayari kasi hindi naman tayo naulanan. Every time naman na maulanan tayo, nagbabalaw naman ako ng buho, kaya tingin ko naman safe. Kaso yun nga, init lang yung nakalaban ko noon. Doon na nagkatrangkaso. So yan, natin magagawa. So pasensya na kila Herdin, kila Joy Joy. Bale, babawi ako Sabado. Tuloy yung lakad ninyo sa steambat. At yun, may katulong na si Marcos, kami dalawa nang sasama. So yun, tuloy na yun. Baka Sabado tuloy na yun. Sabihin ko, naka-ready lang naman siguro yung ano, lagi naman siguro available yun, yung sa may ano ng steambat. So sabi every Saturday lang. Kaya siguro ngayon kukontakin ni Marcos doon, papa-schedule. Pag may schedule na, yun, saka lang tayo pupunta na doon sa pag-ano ng steambat. At para matuloy na yung ano, yung pag-steambat. Malaking tulong kay Herlin, kay Joy Joy yun. Sobrang laking tulong nun kasi marami din kaming na ano doon na talagang gumagaling din naman. Yung sa dating team nila Marcos doon sa kabila, sa Kalingap dati, doon din nila dinadala yung mga beneficiary nila na kailangan ng ganong treatment, yung ganong gamutan. So nagiging okay naman yung mga inaon nila doon kasi herbal naman yun, kaya kumbaga mas effective pa yun kasi herbal siya. So nakakatulong yun sa mga ugat-ugat ng katawan. Kahit si Marcos noon nagpa-steambat din, alam ko yung dalawa ni Alma dati. Alam ko may pina-steambat na rin siya dati. Ay kaso dito lang pala yun sa ano. Meron din dito sa amin, kaya lang ay may malapit dito kaso hindi naman siya, hindi ko alam kung ano. Ang alam ko, tinuruan lang din yung nandito, tinuruan lang na doon. Kaya doon tayo sa mas pinakang main ba. Doon tayo pupunta. Kasi mas okay, tingin namin mas okay doon. Kaya doon tayo pupunta sa main. Medyo malayo lang pero okay lang yun. Ang mahalaga, steambat yung magkapatid. At kung ano pa, edi sasalang na rin tayo. Siguro magpapa-steambat din tayo. Basta, antayin na lang natin kung ano yung mangyari doon. Kung ano yung mangyari doon sa pagpunta namin doon sa Basod para sa steambat ng magkapatid ni Herlin at Joy Joy. So yan. Saka siguro after nun kila Joy Joy, kila Herlin, punta na mag-i-scout na siguro kami ng mga bago kasi yun nga, medyo ano na rin yung mga tinutulungan namin. Saka hindi ko alam kung kaya kasi medyo limited talagang galaw namin ngayon. Sobrang hirap kami gumalaw ngayon kasi syempre si Commander kailangan lalayan, ganun yung sitwasyon niya. Hindi pwedeng magbiyahe ng malayo. So si Marcos naman kailangan niya lalayan din si Commander. Kaya hindi kami halos makalayo ni Marcos. Tamang dito lang. Tapos yung mga beneficiary ni Commander, kami rin muna nag-aasikaso pansamantala habang si Commander ay hindi pa nakakapanganak. Kung makapanganak si Commander yun, babalik na rin yan si Commander sa pag-ano. Kita nyo naman, ngayon pa lang nagiging yung sitwasyon niya, kahit paano nagpipilit siya na siya yung pumunta sa mga beneficiary kasi kumbaga nakasanayan na rin kasi niya. Sanay na siya yung nagbablog, kumbaga nami-miss din niya yung ganun kasi sanay na nga yung katawan niya na nagpupunta sa mga beneficiary. Kaya yun, siguro pag medyo pag nakaanak na si Commander, balik na ulit yung dating namin na MT3
balik na ulit kami sa mission na talagang kahit malalayo. Kita nyo naman dati, nakakarating tayo ng Quezon, parang tayo ng Candelaria, kung saan tayo nakakarating nung hindi pa buntis si Commander. So ngayon, medyo limited lang yung galon namin, pero pag okay na, yun, medyo makakalayo-layo na tayo. At siguro, hindi pa namin sure kung kailan kami sa Lucena, sa Quezon. May plano kami dyan. Diyan kami naman pupunta kasi dito, medyo wala na, kumbaga wala nang masyado dito kaming ma-scout kasi yung iba naman dito ayaw naman na kumbaga may mga naging problema din, ayaw pa-vlog or kung ano man yung mga sa pamilya nila, kaya ayun, siguro lipat tayo sa mga susunod na buwan siguro, or kung kailan nila sabihin nila Marcos kung kailan tayo lilipat. So yun, punta tayo ng Lucena or sa yung parting Quezon, kahit saan dyan sa Quezon. Tapusin lang namin muna yung mga mission dito. May mga mission pa kami dito, katulad ng kila Herlin, dadalhin pa sa kanila sa Quezon. Dito kila Tatay Doro, may mission pa rin dito. Kila sino pa ba, sa mga tinutulungan ni Commander, may mga mission pa rin tayo na kailangang tapusin bago tayo lumipat doon sa Lucena at saka sa Quezon. So kailangan mo namin isettle muna dito lahat. Kailangan okay na dito lahat, wala nang problema dito, para sa ganun, kahit nasa malayo tayo, hindi tayo mangangamba dito sa mga benepisya natin dito, kasi alam natin na kumbaga meron silang pang araw-araw at yung kaya na nila kahit na wala kami. Kaya may make sure lang namin na kaya na nila kahit wala kami dito, kasi yun naman talaga yung hindi naman, sabi nga nila Marcos, hindi habang buhay na nandyan kami para umano sa kanila. Kaya nga pinipilit namin silang iayos, turuan kung paano matulungan yung sarili nila, nang sa ganoon kahit wala na kami, hindi naman lagi nakaasa sa amin, kaya na nila kahit sila lang. Yun yung gusto naming mangyari. Kailangan pag-alis namin, settle na sila, yung kaya nila kahit wala kami. Yun lang yung gusto namin mangyari. No, although nandun pa rin naman kami, aalalay pa rin naman kami, pero hindi na katulad doon dati na every other day nandun kami, every week nandun kami. Siguro pag nasa Quezon na kami, hindi na magiging ganun. Minsan mga isang buwan ganun babalik kami, or ilang buwan ganun siguro mangyayari niyan. Kaya dapat settle lang muna lahat bago kami lumipat sa ibang lugar. Ganun yung gusto naming mangyari. Kaya yun, pinipilit namin ayusin yung nila. Yun, sila Ate Alpha medyo okay na, kasi may mga negosyo na napapalago na nila yung negosyo nila. Sana tuloy-tuloy lang nila Ate Alpha. Maganda yun, malaking bagay yun, maganda yung sa kanila yun, magandang tulong sa kanila yun, kasi talagang pinagpupursigihan nila na tumutubo talaga sila. So yan, nandiyan yan para si Marcos. Nandiyan na si Marcos. So yun, camera na muna ni Marcos, hawakan ko at vlog muna kami ito kailan. Kurado dyan si Nanay Isin. Nag-ano doon ng papagamot. Hindi na doon. Dito na Ate Grace. Pupunta ko. Yung doon sa may kubo. Dito. Kung kasabay ng mama ni Ate Grace pero kanina. Pero papunta na dito. Hindi pa, kala ko nga ay nandito na. Kaya hindi ko na dinaanan doon. Kaya daanan ko doon. Sige, saglit doon. Sundin ko lang si Nanay Isin kasi wala dito. Tatay Doro lang nandito. Pinaano ko lang yung aso.